Nalate ako na isang sem. Kung isipin mo talaga, parang grabe, isang taon, pandemic. Pero, dun sa pagiging late na yun, maraming naging bago ng direksyon eh. Disappointment is a redirection pa. Kasi, na-realize ko din. Along their way, meron silang madadaanan na mga bato, mga pagsubok, mga bagyo. Dumating yung mga bagyo, hindi kagaya dito sa DPWH, pare, nung dumaan yung bagyo, nasira yung mga tulay. Itutuloy ko naman yung engineering. Gusto ko rin magpatay ng bahay. Okay. And then, maging contractor, pare. Mag-apply ako sa DPWH. Nakurap kasi yung budget doon. You know, same sa buhay natin. Kapag dumadaan tayo sa mga ganyan, bagyo, unos, struggle, challenges sa buhay, huwag tayong sumuko. Let the hardship be the fuel for your victory. Action, the result of your action is because of your yeses. Don't expect something in the future na maganda kung nag-yes ka sa mga bagay na hindi magaganda. Tama. Ang pag-uusapan natin ngayon is about, kasama ko pala si Melvin Josh Mandabat, kung sino hindi nakakilala. Kung papanoorin nyo pare yung mga videos ko ng mga 5 years ago, 6 years ago, ay, matagal ba? Tama, 2019, Around 2018. 2018. Naalala mo ba? Grade 8 tayo nag-umpisa. Grade 8 tayo nag-umpisa. 6 years ago, 7 years ago, kasama ko to. Nagko-cover kami ng mga different songs. Kung marinig nyo sa mga boses namin, alam namin yung mga terms na vibrato, falsetto. Hindi pa kasi nagbo-boom yung mga Facebook engagement ko before, YouTube. Ngayon kasi boom na siya ng mga 2023, 2024. Kaya doon Biglang parang boom na yung engagement views ko, diba? o yung likes. Yun yung reason bakit na ako na-invite sa mga event, content creation. Yung nakita ka nun dun sa Tubig. Yung mga around 2023 na year 2024. Actually, kung maalala ko, yun yung pinakauna mong kumbaga engagement sa malaking public. Ang layo nga eh. Malayo, Twitter ako, pumunta ako, tinawag ako. Nakita ko lang sa inbox ko doon. Gulat ako, sino ba ako? Bakit ako tinawag na Kasabayan mo sila Spark. Oh yeah, si Spark. Anyways, marami pa tayong abutin sa buhay. May mga pangarap pa tayo sa buhay na hindi ba nangyayari? Yan, mga nangyayari, may small things na lang yung mga yan. Pero may mga big things pa yan na pinaplano namin before na hindi pa nangyayari. And sa pag-abot ng mga pangarap, mahirap. Gaano ba kahirap abutin yung mga pangarap? Actually, mahirap talaga. Gaano kahirap, pare? Parang ganito yan eh. Alam mo yung story ni Joseph? Oh, Joseph sa Bible, pare? Oh, Joseph sa Bible. Ang concept dyan, na isang concept na nakita dyan, is yung si God, pinakita niya kay Joseph yung papupuntahan niya, yung destination niya. Pero hindi pinakita ni Lord yung process. Okay. Kasi, kung nakita niyo yung process, baka hindi na siya matuloy dun sa destination. Ako rin naman. Oo, di ba? Ang hirap ang pagdadaan mo to. Pero, may pangako ang Diyos sa kanya. Oo. Merong promise. Meron. Na mangyayari to sa'yo, ganito yung mangyayari. At pinakita Maabot mo yung mga... pinakita ni Lord Estado. yung destination. Ang mahirap nga lang dyan, yung step by step, yung araw-araw. Okay. So, mag-expect ka talaga na mahirap yung process. Mag-expect ka talaga. Kasi, na-realize ko din. Hindi mo daw i-value din talaga yung result kapag madali mo lang nakuha. Di ba? Nagawa, nakuha, nakamit. Yan. Or Actually, yung pinagdaanan mo parang walang thrill ba? Walang thrill. Yeah. Actually, ganito yan eh. Ma-appreciate mo yung lamig pag walang init. Okay. I mean, Ma-appreciate mo yung lamig. Actually, ma-appreciate mo yung lamig Yan. kung merong init. Diba, galing ka sa initan, nagpapawis ka. Ma-appreciate mo yung hangin ng electric fan pag init na init ka. Ganun sa mga bagay, diba? Kaya kailangan mo maranasan na maghirap bago mo makamtan yung tinatawag na saya or yung victory. Kasi sa dulo naman din ng race, sa marathon, may finish line eh. Oo. Tayo, mamamatay din tayo dito sa mundo. Oo. May 60, 70 yan. Kapag tumanda ka na, wala pa namang tao na nag-prove na hindi na siya mamamatay. But yung mga scientists, alam mo yung mga scientists, gumagawa sila ng paraan hanggang ngayon. Para hindi mamatay ang tao, di ba? Pero wala pa rin. Di pa rin na bro.
Wala pa rin. At the end of the day, mawawala din tayo dito. At the end of the day, That's the mapunta tayo sa finish line. Actually, that's the beauty of life eh. Hindi mo ma-appreciate yung mga bagay na meron ka kung hindi mag-e-end yan. Okay. Kasi limited yung kung ano yung hinahawakan mo ngayon, kung ano meron ka ngayon. May ending eh. Okay. Kaya kung iniisip mo na walang ending yan, hindi mo ma-appreciate. Okay. For example, yung parents mo, saglit lang. Iisipin mo, every year tumatanda sila, every year, di ba? Na dumilit yung chance mo na makasama mo pa sila ng matagal. Okay. Parang gano'n. Kaya lahat may ending. That's the beauty of life. Along the way, bago ka, okay, A to Z, before ka makapunta sa finish line, meron ka pang darating ka pa sa J. chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, 20 years old, 30 years old, 40 years old, 50 years old. And yung iba, ito, di na sila, sumusuko na sila sa process. Along their way, meron silang madadaanan na mga bato, mga pagsubok, mga bagyo, mga struggle, mga challenges. Dumating yung mga bagyo, hindi kagaya dito sa DPWH, pare. Nung dumaan yung bagyo, nasira yung mga tulay, pare. Kaya Nakorap kasi yung budget doon. Same sa buhay natin. Kapag dumadaan tayo sa mga ganyan, bagyo, unos, struggle, challenges sa buhay, huwag tayong sumuko. Pero, ang hirap ipagpatuloy ang buhay. Ang hirap pagdaanan yung mga pagsubok, problems, challenges. Ano yung ma-advise mo sa kanila na magkaroon pa rin ng pag-asa to move forward? I'll give and ito lang may masasabi ko. Let's see for example, papunta ka Hello. Let's see for example, papunta ka sa etong diretsong daan na to. Alam mo, dun sa dulo neto, merong falls. Okay. Gusto mo maligo sa falls. Kaso gabi na. Pag papunta ka dun, syempre, ang makikita mo, madilim. Wala ka masyadong makikita. Yeah. Takot ka ngayon na duman dun. And along the way, habang naglalakad ka, hindi mo makikita na merong falls. Okay. Kasi, madilim eh. Pero, ang makikita mo, yung nasa malapit lang sa'yo. Okay. Pagpunta mo sa Baguio, pare. Oo. Pagpunta mo sa Baguio, kung hindi ka taga Baguio, hindi mo alam yung mga nandun sa Baguio. Oo. Mga magagandang mga Tanawin. spot, tourist spot, mga magagandang mga places, restaurant. Pero doon sa dadaanan mo na Cannon Road, Cannon Road. Ngayon wala na yung Cannon Road. Bumagsak yung mga pinatayo nilang mga anong tawag doon, yung mga control earthquake. Yung mga mabato-bato doon. Yung mga daanan. Di ba? Daanan. Kapag magfo-focus ka doon, mahirap. Yung direction, pagpunta mo sa Baguio, pare, hindi mo pa nga mapapansin kung papunta ba sa Baguio ba to or papuntang, di ba, gubat lang. Oo. Yung daanan mo doon, puro bangin, puro ganito, ganyan. Nakakatakot, lalo na sa may paliko-liko. Pero, na-search mo sa Google, yan sa mga Facebook, na ang ganda doon sa Baguio, pare. Oo. Ang ganda doon sa Baguio. Ngayon, yung daan doon, hindi, sabihin natin, hindi talaga maganda, pare. Doon sa dulo ng buhay natin dito. Kung alam mo yung promise ng Diyos sa buhay mo, maganda. Pero kung papansinin mo lang yung mga nasa paligid mo, yung mga bagay na sa paligid mo, yung sitwasyon mo ngayon, pare, may possibility na hindi ka na tumuloy sa Baguio. May possibility na hindi mo na ituloy yung buhay mo. Kasi nakadepende ka dun sa sitwasyon mo. Current situation mo. Current situation mo. Ano yung pwede mong sabihin sa kanila na magkaroon pa rin ng pag-asa? Diba? Na dumaan sa mga ganyan, daan lang, tapos daanan mo lang. Oo. Huwag kang mag-i-stop doon. Kaya nga, ang tawag dyan, pinagdadaanan eh. Tama, yun pala tawag gusto ko sabihin yan. Meron kang pinagdadaanan. Kaya ang dapat mong gawin dyan, dadaanan mo lang. Pag tinambayan mo na yan, doon na magkakaroon ng problema. Yung most of the people. Most of the people, nag-stop na dyan eh. Oo. Paano? Paano? Paano i-deal? Paano mapagtagumpayan? Paano mag-step forward dyan?
if you are in the current situation sa problema, pagsubok, may pinagdaanan ka naman ng problema yan? Ay, sige. Yes. Yes. I'm sorry to... Eto, matagal na rin kasi kami magkakailalan to. Since nung naipanganak pa kami dito, kasabay na kami na naisilang. First year, second year, third year, magkaklasmate na kami to, high school. High school. Mabalitaan ko sa family problem, si parents mo. Mao, nawala siya before. Yes. Anong naranasan mo nun? Actually, Meron ka, natanda mo ba? Or, yes, or tandang-tanda open ka naman to open up doon? Okay naman. Actually, Paano mo napagtagumpay niya? Actually, pag nandun ka na sa situation, parang Hirap. mahirap. Oo, pati ako. Hirap yun, pare. Actually, ganito yan eh. Pero alam ko, napagtagumpay mo kasi dito ka na. Dito ka na. Move forward ka doon. Paano? Actually, ganito lang yan. Every time na magsasabi tayo ng mga motivational quotes, motivational videos, dali lang sabihin, magpatuloy ko lang, Dali lang. gawin mo lang yan, huwag kang susuko. Pero when you're Inversion. actually on the real situation, mahirap na. Mahirap na. So, Kaya tinawag din kita dito kasi alam ko ang dami mo ng mga pinagdaanan ng mga pagsubok din. Pero kahit hindi halata, alam ko, deep inside, behind that, lahat tayo. Melvin, lahat tayo. Lahat tayo. May pinagdadaan. Yeah, ako. Ayoko lang i-show up, pare. Hindi. Oo. Mahirap eh. Pero, alam ko, God is working behind the scene. Tama. Pero, ikaw, wag mo na ako kasi nagtatanong ako, pare. Ako yung ako na in-invite mo dito. Okay. So, Paano, sa akin paano? muna. Sabi ko nga, pag sasabihin mo lang, madali lang. Pero, based on my experience, magpatuloy ka lang. 'Di ba? Ang daling pakinggan, ang daling sabihin. Pero pag ang hirap gawin. Kasi lalo na pag nandun ka na sa time na parang kung anong isipin mo, kung ano yung gagawin mo, kung ano yung lahat ng steps na gagawin mo, parang walang nangyayaring pagbabago. Ayun pa rin. Malungkot ka pa rin. Andyan pa rin yung pinagdadaanan mo. The thing is, pag nag-keep on moving ka lang, pag nag-keep forward ka, hindi mo na mamalayan, nalagpasan mo na pala. Hindi Yung mo- pala technique, pare. Oo. Actually, Wala namang kasing madali. Wala namang mahirap. Pero, kailangan tulungan mo din yung sarili mo. Yun din na natutunan ko sa'yo, pare. Na, kahit anong problema, anong challenges sa buhay mo, madali lang sabihin na magtuloy lang, magkaroon lang ng pag-asa. Pero, dapat tulungan mo din yung sarili mo. Tulungan mo din yung sarili mo na mag-move forward. Kasi at the end of the day, past is past. Kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, magiging history na lang din siya. tsaka lesson. Ang maganda doon, maging lesson pa. Huwag Diba? mong hayaan na yung history mo, history lang. Yeah. Kasi maraming tao na marami siyang napagdaanan pero hindi naging lesson. Yun yung mali eh. Alam mo kung bakit? Kasi nga, napagdaanan niya nga, hindi naman siya natuto doon sa mga bagay na yun. It will just, mauulit lang yun. At madadapa ka sa same na pinagkadapaan mo. Maulit at maulit yun sa'yo. Kasi hindi ka natuto eh. Ang maganda doon, yung past, yung pinagdadaanan mo ngayon, maging lesson siya. Lesson. Dapat nga maging lesson. Okay? Na meron ka matutunan ngayon para if mag-move forward ka, then you have, makapaggawa na ng mga right decision. Kahit yung sitwasyon, hindi siya magbago, pero ikaw, nagbago. Oo. Kasi Nag-upgrade. di ba? And at the end of the day, lahat yan, we will be, dadaan yan lahat. Maging kwento siya na mas maging maganda pa yung kwento mo. Oo. Yung Na makapag-inspire pa ng iba. Mga pagsubok, mga problema na pinagdaanan mo, na napagtagumpayan mo, pare. Baka yun pa yung maging maganda. Yun pa yung nagpaganda sa kung bakit nandito ka na ngayon or bakit yun yung reason bakit you are successful right now. Kahit hindi pa naman kami successful doon, pero papunta pa lang kami doon. Pero yung mga pinagdaanan namin na mga hindi magaganda,
mga pagsubok, problema. Napagtagumpayan. Napagtagumpayan. Pero ito yung isa sa mga... Kung mag-move forward ka lang. Oo, tama. Diba? Pero pag nag-stay ka doon, talaga hindi ka mag-upgrade. Pero ito yung isa sa mga may advice ko. Don't let bad things make the good things bad. Ulit. Don't let the bad things, Bad things. make the good things bad. Whether it be the situation, whether it be you. Halimbawa, dati kang mabait na tao, hinayaan mo yung masamang pangyayari na Nagpapekto ka. Okay. maging masama ka na. Dati kang mabuti, dahil sa masama na ginawa sa'yo, naging masama ka na rin. Huwag mong hayaan. Don't let yung current situation mo ngayon is yun yung magde-define or magko-control sa kung ano yung magiging ikaw pagdating ng araw. Kasi yung iba kasi, napagdaan nila tong problema na itong pagsubok na to, na-redirect sila sa hindi magandang... Oo. Di ba? Yung Oo. iba, nagpakamatay na, Oo. nag-depress Talaga. na. Di ba? And some people, nasabi nila, natry ko tong masama, kailangan gawin ko to sa iba. Oo, diba? Pero, if you will let those, if hindi ka magpapa-apekto sa current situation mo ngayon, nabasa ko rin natin sa Ikigai. Kung alam niya Ikigai, yung kulay blue na book. Huwag kang magdepende sa mga bagay na nasa surroundings mo. Things that surrounds you, current situation na meron ka, huwag kang magpa-apekto. And, hayaan mo lang na kailangan tuloy-tuloy ka pa rin naglalakad. Tama yan. Tama. Kasi, if yung problema mo ngayon, yun yung reason bakit ka nag-stop, talo ka. Panalo yung current situation or things na nasa mga nasa paligid mo. Or either tao. Ayan, tao or things that surrounds you. Basta, current situation mo ngayon, if yun yung naging reason bakit ka nag-stop, talo ka. Pero if you will keep your, inspire, i-motivate mo yung sarili, encourage mo yung sarili mo to move forward, pare. Na marami akong kilala na ginawa yan. Hindi sila nagpa-apekto sa problema, pagsubok. Ngayon, successful na sila ngayon. Nakikita ko, napapanood ko na sila sa YouTube, pare. They, sinishare nila tong experience na sa kanila, sa ibang mga tao. Kasi, hindi sila nagpa-apekto doon. And they, push themselves, pinilit nila yung sarili nila to move forward at makaalis doon. Kasi kapag naka-move forward ka doon, panalo ka, pare. And kung gagamitin mo yung pagsubok, problema na pinagdadaanan mo to win that battle. Meron ganun eh. Oo. Na yung problema pa yung nakatulong sa'yo. Alam mo yun? In many people, Diba? yan yung actually naging sa lahat ng mga naging successful na tao, yan yung naging gasolina nila. Bakit sila naging Diba? successful? Ginamit nila Oo. din. Meron din siyang parang good benefit sa'yo. Oo. Actually, pag nakaramdam ka ng kahirapan, ng mahirap sa buhay mo, dalawa lang yan. Dalawa. It's either magiging dahilan yan para maging successful ka, or magiging dahilan yan para maging anong kabaligtaran ng successful? Unsuccessful. Diba? Tama, unsuccessful. Yun yung dahilan ng pag-angat mo, or yun yung dahilan ng pagbagsak mo. Failure. It depends upon Failure. you. Kung paano mo i-interpret yung mga bagay. At kung paano mo gagamitin yun bilang gasolina papunta sa pangarap. Dalawa lang yan. Either maging successful ka or mag-fail ka. Depende sa'yo. Okay. Kung Ikaw paano rin mo siya i-take. mag-choose din. Kasi action, naging action yan kasi pinili mo na gawin ito. Kasi actually, nangyayari yan. Everything na nangyayari sa'yo, decision mo yan. Bakit ka Diba? nandyan? Napansin mo ba? May mga bagay na nangyayari sa parehas na tao. Pero nagkakaroon ng magkaibang outcome. Okay. Napansin mo ba yun? Yung iba, nakaramdam siya ng kahirapan, kagaya nila Manny Pacquiao, mga Wala galing sila sa hirap. sa kalagayan nila kung hindi sila dumaan sa mga paghihirap, pare. Let the hardship, let your hardship be the fuel for your victory. Ang mahirap pa nga, ganito eh, most of the people, Yeah. sinisisi nila sa Diyos, pare. Na bakit Ayun. sila nag-fail, Ayun. bakit sila Alam mong tingin ganito ko yung sa sitwasyon ng buhay nila, bakit ganito. Sinisi nila ang Diyos, pare, bakit ganito? Alam mo yung, Tao ba?
Oh, tama. Tama na yung question mo ang Diyos, pare. I mean, tama na maraming taong ganun. Pero Okay. hindi tama yung ganung thought. Oo. Alam mo yung tingin ko sa kanila? Mga isip bata. Hindi ba? Marami magbabash sa akin dyan. Isip bata. Social Bakit- media, pare. Facebook to mga bukas, Oo, pare. hindi. Okay, Totoo sige. yan kasi tignan mo. I-observe mo yung bata, Okay. tas yung magulang niya. Okay. There are some bata na, kumbaga, isip bata nga eh. Hindi niya naintindihan yung situation. Okay. Pag may nangyaring masama, ang sinisisi niya, yung magulang. Oo. Pag mayroong nangyari sa bansa, ang sinisisi niya, yung namumuno. Pag mayroong tao na may nangyaring masama sa kanya, ang sinisisi niya, Diyos. Ako, kapag merong hindi na magandang nangyari sa akin, sinisisi ko yung, naghanap ako ng pagsisihan, Oo, pare. ganyan. Yan, Sorry. yan yung tao. Yan yung nature ng tao. Okay. Kasi nga, actually, pag-aaralan mo yan sa turo ni basa yun. Ang tao, ayaw niya ng sakit. Ayaw niya ng, actually, pinag-aaralan namin yan sa criminology. Ayaw mo ng sakit. Ang tao, ayaw niya ng sakit. Kaya nga, naghanap siya ng best way para ilipat yung sakit sa iba at para magkaroon siya ng pleasure. 'Di ba? Yan yung nature ng tao. Nature ng tao. Ayaw niyang masaktan. Kaya nga gumagawa rin ng tao ng kasamaan, ng hindi maganda kasi nga ayaw niyang masaktan. Bakit ang tao nagsisinungaling? Diba? Bakit ang tao nagnanakaw? Diba? Ayaw niyang maghirap, gusto niya masaya lang. Kaya nga gumagawa ng kasamaan. Yan yung nature ng tao. Na dapat hindi. Dapat hindi. Yung current situation ng buhay mo, huwag mong isisi sa Diyos. Tama. Huwag kang maganaw ng pagsisihan. Oo. Sisihin mo yung sarili mo. Because action, you are, the result of your action is because of your yeses. Yes Decision and mo no. din yan. Yes or no. Or mag-yes ka ba dito, or mag-no ka dito. Yeah. It's, decision mo yan. And kung ano yung decision mo ngayon, yun yung pwedeng mangyari sa'yo in the future. Don't expect something in the future na maganda kung nag-yes ka sa mga bagay na hindi magaganda. Tama. Mag-yes ka sa mga bagay or mga action na tama. Kasi kung nagkamali ka dyan, tapos maghanap ka ng pagsisisihan, sisihin mo yung magulang mo, bakit ganito kasi, hirap ko kasi dati. Hirap kasi ako ngayon, kaya hindi ko nagagawa itong mga to eh. Yeah. Alam nyo, napanood ko nabasa ko sa Facebook, kung naipanganak ng mahirap, kasalanan mo na yun. mahirap Mamatay kang kang- mahirap. Di ba? Oo. Huwag kang maghanap ng pagsisihan. Oo. Gumawa ka ng mga either gumawa ka ng mga tamang decision sa buhay mo. And if you will yes to those action, situation, problems, paano ba? Pwede bang hindi mo naman din kayang pumili din ng sitwasyon eh. Yeah. Pumili ng mga problema na pagdadaanan. Hindi. Hindi rin pwede eh. Ang kaya mong piliin is yung magiging reaction mo Yan nga, sa tama. mga problema. And that will lead to Hindi either mo win or kontrolin loss. mo yan. Yeah. Oh, tama. Kasi kung kaya kong kontrolin din, ako, pwedeng ayaw ko na lang dumaan dyan. Oh, Diba? Tama. Sino bang tao pare na? Gustong mahirapan. Oh, 'di ba? Siyempre, gusto natin lagi Pero tayo. wag mong sisihin yung gumawa ng mundo pare. Oo. Hindi wag mong sisihin yung Tama. bakit mo kasi ako hindi inayaan pare? Bakit mo kasi ako hindi inayaan na piliin yung kanong kalagayan ng buhay ko ngayon? Yun yung lagi mo kina-question sa Diyos eh. Binigyan ka naman ng free will eh. Di ba? Binigyan ka naman ng free will. Pero yung, alam mo yung pwedeng mangyari bukas, hindi mo na rin kasi alam. Oo. Kaya di mo alam nga, sisihin mo ang Diyos bakit hindi mo alam. Hindi. Alam mo kung bakit di mo alam yung bukas. Kasi, gusto niya din kasi na magtiwala ka sa Kanya. Tama. And you need to, yung answer mo dapat is mag-yes na sumunod sa Kanya. Say yes na magtiwala sa Kanya. Say yes na sundin yung mga gusto niya ipagawa sa buhay. And say yes dun sa mga action na maganda. Kasi alam mo, Sige. Ako na. yung mga gusto ng Diyos sa buhay mo, hindi naman nakakasama sa'yo. Lahat ng gusto niya sa'yo, mas nakabuti pa para sa'yo. May parents ba na ayaw niyang gusto yung ikakapahamak ng anak niya? Di ba? Walang mabuting parents na ganun. Walang mabot. Tama, diba? Oo, diba? Pero, actually, Same din sa Diyos, pare. Hindi niya hayaan na mapahamak yung anak niya. yung anak niya, tama. Parang ganito yun eh. Pag yung parents,
Ang relationship ng anak tas parents, hindi natin alam yung decision ng magulang natin sa atin na nakakabuti pala yun. Pero we keep on resisting, we keep on sabihin natin, wag, ayoko nyan. For example, ganito. Ayaw nating matulog ng tanghali. 'Di ba? Hindi natin malaman kung anong reason. Ayaw natin, 'di ba, ayaw ng magulang natin na lagi tayong nag soda, nagmamatamis, nagki-candy, nagsa-soft drinks. Ayaw natin Mga bagay na hindi nakabuti sa'yo. Pero, ang magiging reaction ng isang literal na bata, Oo. sasama yung loob niya sa magulang niya. Kasi, gusto ko mag-soft drinks eh. Gusto ko hindi matulog ng maaga eh. Pero, at the end of the day, marirealize mo, pag tumanda ka na, dapat pala nung bata ko, in-enjoy ko na matulog. Dapat pala nung bata ko, in-enjoy ko na yung appetite ko sa mga healthy na pagkain, hindi yung sa mga junk foods. Ngayon, Kaya sinabi mo kanina na parang isip bata yung mga tao. oo, tama. Marirelate mo kasi yan eh. So, kumbaga, smaller picture to bigger picture, i-compare mo lang. From child to parent and from people to God. Parang ganun yung picture natin. Comparison ng ano natin eh. Yeah. Back to the topic, yung problema pagsubok na pinagdadaanan, normal lang din naman talaga yan. Yeah. Normal lang naman Yeah. talaga. Pero, wag natin hayaan na yung sitwasyon ng current situation ng buhay natin ngayon is yun yung mag-direct sa kung ano yung pupuntahan natin sa buhay. Pwede pa nga yan pa yung, alam mo yung disappointment is a redirection pa Tama. sa pwedeng maging maganda Yeah. na pwedeng mangyari sa buhay mo. Actually, Try mo ba yun? Di ba criminology Yeah, yung yeah. Pinili mo naman yan? Or dati hindi mo pinili? choice ko. O dahil Criminology. papo mo lang pulis ka, No, criminology? actually choice ko talaga mag-criminology. Yung iba kasing kausap ko, kuhan, ayaw nila yung course nila, pare. Choice ng magulang. Pero, ako subscribe din kasi ako sa gusto ng magulang eh. Pero, hindi nila alam, yung course pala na gusto ng parents nila, is yun pa yung magre-direct dun sa maganda na pwedeng mangyari sa buhay nila. For example, nurse. Alam niyo sa nurse, pare, taas ng sahod sa amin, sa ibang bansa yan. Tama. Kaya yung mga parents naman dito sa Pilipinas, advice din sila sa anak nila. Mga anak nila, kung mag-nurse ka. Pero ayaw ng mga anak. Oo. Pero para sa akin kasi, sinasabi ko sa iba, sundin niyo yung magulang niyo kasi kung ano yung gusto ng magulang, yun yung makakabuti para sa'yo. Ikaw, as a criminology, pare, sinunod mo naman yung magulang mo? Actually, in my personal experience, my parents let me decide kung anong gusto ko. So hindi nila ako dinictate kung anong course yung dapat kong pasukin. Hinayaan nila ako mamili. Actually, agree din ako sa ganong mindset. Hindi kasi ako nag-enroll ngayon. Oo. Ngayon yung parents ko, bangat din kasi ako. Oo. Gusto ko rin naman din yung parents yung masunod sa anak. Pero ako kasi, ito, magkakilala na kasi kami. Oo. Tagal na kami, classmate ko na to nung first year, kaya kilala niya na ako nito. Hindi ako sumunod sa parents ko to continue my Study. Yung ilang kasi ng iba na kausap ko, tapos na ako mag-aaral, pare. Oo. Kasi wala kang yung sinasabi ko, sundin yung magulang. Ako, hindi ko sinusunod yung magulang ko to. Ako pa yung nagsasabi. Pero alam nyo, in-explain ko rin naman sa parents ko na kung ano yung ganito yung mangyari. Itutuloy ko naman yung engineering, pare. Pero in the way of hindi dahil sa influence ng ibang tao, hindi dahil mataas yung sahod, hindi dahil sa magandang pakinggan yung engineer, hindi dahil sa gusto ng magulang ko yung course na to, nagigets mo ako. Hindi dahil sa meron lang nag-influence sa'yo na kaibigan, kaya ito na yung napili ko na course mo. Tatapusin ko naman din yan kasi gusto ko rin magpatay ng bahay and then maging contractor, pare. Mag-apply ako sa DPWH. Sabi na, I see that coming. Hindi. Gusto ko rin naman magpatay ng mga bahay pagdating na araw. Pero meron lang ako piniprepare ngayon na kailangan kong alam mo yan, paglanan ng maraming oras.
I will announce to pagdating na araw siguro. Okay. Makikita na lang yung results. Okay. Kung maganda or hindi. Di ba risky din pare? Oo. Ang pag ganyan, pag di ka nag-enroll pare risky din. Siyempre, Oo, mahirap yan. mape-pressure ka ng time. Kaya ang dami yung sa may pandemic, ang dami nang hindi nag-enroll. Oo. Tignan mo Marami nga ako sila, naging naghahabol kaklase ako. na... Pero di ba hindi ka nag-enroll ng first year? actually, nag-enroll ako pero na-delay ako ng isang Kundi sem. pinush mo ba din ng... Kaso nga lang, ang... Yung iba, hindi na eh. Hindi na. Hindi na nila Tinamad nag-aaral. na eh. Oo. Tinamad na eh. Yan, Pero, nagpa-apekto ako kasi sa sitwasyon eh. Tama. Pero ikaw, Tinuloy ko. Tinuloy ko. Although, ang nangyari, hindi siya naging ganun ka-successful. Pero, ayun mo yun, pinush ko tapos para... ka na ngayon, di ba? Fourth year na, dapat di ba? nga, tapos na ako last year pa. Itong nung Batch graduation. kami, dapat graduate na sana kami ngayon. Oo, tama. Kaso nga lang, dahil sa pandemic, na-late ako ng isang sem. Ang nangyari, naging late ako ng isang taon. Pero, dun sa pagiging late na yun, maraming naging bago ng direksyon eh. Yeah. Mas naging pabor pa ako. Although, nalulungkot ako kasi maraming naging loss sa time, Yung year, sa year, o sa time, 1 sa... year. Ang hirap nga, 1 year. Oo eh. Kung isipin mo talaga, parang grabe, isang taon. Dapat nga, graduate na eh. Pero actually, Maghanap ka na sana ng work ngayon. hindi, nagre-review na sana ako Okay. ngayon. Pero actually, thankful pa rin ako kasi naging ganito. Ang pinanghawakan ko na lang dyan, all things work together for good. Yeah. Diba? Lahat na nangyari sa buhay mo, mayroong magandang rason. Reason. It will turn out to be good. Yeah, At as long as- Balik tayo dun sa topic sa criminology kanina. Oo. May mga paghihirap kang naranasan yan. Yes, marami. Hindi madali. Hindi madali. Criminology, Talaga. pare. Hindi sinabi mo ang madali ang criminology. Kasi Ang daming nang may bababa sa allowance criminology. daw. Oo. May allowance ba? Tawa. Actually, Reveal mo nga. May allowance ba? baka delikado. Scholar ka ba? Scholar? Ano tayo? RA tayo sa RA. school natin eh. So, ganito yan. Mahirap. Actually, sa akin, bilang isang irregular student, maraming makaka-relate dyan, mga irregular student. Oo. Oh, normal lang naman sa college. Pag yung mga college yun. Pag punta ka sa college, pare, Actually, normal lang yung ganito mga- yan. Naging normal na. okay. Ganda. Naging normal na. Kasi nga, hindi naman talaga siya normal eh. Naging normal na because of different circumstances. Bakit? Financial, family, lahat ng klaseng problems. Ngayon, sa mga nakaka-relate sa akin dyan na mga irregular students, mahirap. Tanungin mo yung isang irregular student, Yeah. mahirap ba maging irregular student? Ang sasabihin niya yan, mahirap. Oh. Ang sasabihin niya mahirap. Kasi, pabago-bago yung mga kasama mo, mahirap mag-catch up dun sa pinag-aaralan. Kasi, halos nagsha-shuffle, walang update sa'yo. Tama, wala kang matibay na foundation from first year to fourth year. Kasi nga, irregular ka eh. Usually nga, yung iba, graduate na yung mga kasama mo, ikaw, natitira pa. So, ganun mahirap ang irregular student. Pero kahit mahirap, meron kasing times na pwedeng i-redirect to sa hindi mo na ituloy. Or i-redirect ito Sa mas kung maganda itutuloy pa. mo ba. Or since ikaw, Okay. tinuloy mo na hanggang ngayon, di ba? Tinutuloy mo ba din? Kahit sabihin natin, sana hindi na 1 year, sana hindi. Pero mahirap naman din. Mahirap. Normal lang naman yun. Pero even though mahirap, meron ka pa, nag-say yes ka pa din to continue. Oo. Una sa lahat, wala na akong choice. Wala na akong choice eh. Okay, walang choice. Kasi Wala ibang kang sitwasyon choice. niya, pare. Pag walang choice, ibig sabihin, napilitan ka talaga. Oo. Ano ba? Oo. But, ang Which is kagandahan good. doon, which is good pa Kasi- rin, it turns good. Okay. Oo, naging maganda siya. Kasi nga, pinagpatuloy ko. And marami akong natutunan na nakapagpabago sa akin Kaya nag-turn into good. Oo. Kasi may mga natutunan. along the way. Okay. Marami akong natutunan. Ngayon, ang advice ko sa, eto, Ito advice mo, hindi dahil mag-criminology sila. oo, hindi ako Ginawa lang namin nagpo-promote. analogy yun kasi criminology, police to eh. hindi pa ako police. Hindi. Incoming mga freshmen, hindi lang particularly sa criminology. Okay. Ang isa sa pinaka anong tawag doon?
Pinakamahirap. Hindi, ano yung advice, tama. Isa sa Pinaka-advice. pinaka-advice ko, pag papasok ka ng college, don't lose your passion. May passion na talaga. Kasi usually, papasok ka bilang isang freshman sa course mo, andyan pa yung passion mo, andyan pa yung fire na, gusto ko talaga ng course na to. Motivated. O motivated ka. But along the way, second year, third year ka na, fourth year ka na, parang nawawala na yung passion mo ba? For example, sa akin, bilang isang criminology and some other criminology student din naman, na natanong ko na, nawawala na yung passion nila. Once na nakita nila na maraming ganitong pagdadaanan, pagka-graduate mo dito, yun to ganyan. Nawawala yung passion. Along the way kasi Mahirap kasi. mawawalan ka ng nawawalan ka ng hope, pag-asa. Kumbaga yung pag-asa mo, unti-unting nababawasan. Doon ka na nawawalan ng tinatawag na passion doon sa ginagawa mo. Parang, Pero, dapat, wag mo hayaan. huwag mo hayaan. Wag mo hayaan na. Kaya ngayon yung advice ko, don't lose your passion. Kasi yun din yung tutulong sa'yo to be consistent din. Oo, tama. That passion. Tama, Sa tama. una, kaya mo lang mag-my day sa gym ng day 1. Yeah. Pero day 2, day 3, wala na pare. Umalis, hindi na nag-gym pare. Kasi napagod na eh. Sa buhay din, to end this podcast pare. Same din sa buhay natin. If you will know your purpose, kung alam mo kung anong reason, dahilan bakit ka nandito sa mundo, hindi ka lang mamomotivate sa una, day 1, day 2. Yeah. Yun yung magpupush sa'yo para gumising ng maaga. Di ba? Kapag nawala ka na ng pag-asa, yung purpose mo yung magpupush sa'yo to move forward. Yung purpose mo yung magre-remind sa'yo na kung gusto mo na, alam mo yung nadidepress ka na, anxiety, diba? Gusto mo na magpakamatay. There's some of young people nowadays, ganun yung nangyayari na sa buhay nila, kaya tumataas yung rate ng depression, di ba? Yeah. Nagpapakamatay na sila. Pero if you will know your purpose, yun yung purpose na yun, yung magpupush sa'yo to para magpatuloy pa, magpadayon pa sa buhay, pare. To maglakad pa kahit yung dadaanan mo along the journey is mga bato, mga bagyo, earthquake, challenges, struggle. Kahit yun yung pagdaanan mo sa buhay mo, if you will know your purpose in life dito sa mundo, Magpapatuloy ka. magpapatuloy. Tama. Anyway, thank you Melvin kahit alam ko busy ka sa school. Ano ba yung Thursday. Napaka-busy nito. Buti nandito ka naman para mag-advise sa mga viewers ko dito. And maraming salamat. Kasi ako natutunan ko din. Dami ko din natutunan. Knowing kapag wala ka palang passion sa course, mahirap. Ako naman, passion ko naman maging engineer, pare. Kaso may mas Iba-iba tayo. priority ka pa. Oo, tama. Pero iba-iba tayo ng dinadaanan. Okay? Huwag mo ikumpara yung sarili mo Sa ibang iba. tao. As long as your passion, importante yan. Same din sa buhay, your purpose. Kapag alam mo yung lahat ng mga yan, yun yung magpupush sa'yo para magpatuloy pa sa buhay. Anyways, may Facebook page ka ba? Wala ba? Gagawa pa lang? Wala. Gawa na kasi, Wala. alam mo, may napapanood ako sa Facebook, pare, police. Oh. Tapos, may ikon siya, binablog niya yung mga nasa traffic enforcer. Binablog niya pati yung mga natitikitan. Tama mo na. May mga dumadaan sa sa Pero anyways, FYP. kapag advice sa'yo na gumawa rin ng page mo kasi pagdating na araw, may encourage ka din na gumawa ng mga ganito. Kasi maraming mga nawawalan ng pag-asa, pare. Kailangan ng potential ng, kaya tinawag ko ito, magaling ito magsalita eh. Magaling magkwento ito eh. Kaya kanina, kwento siya dito. Yapper ba tawag? Yapper. Anyways, kung gusto nyo pa ng ganitong mga content and videos, follow nyo lang to. Na-miss ko yung pare. Yan. Yung cover ba? Yung cover. Don't forget to like, share, and subscribe, and see you on the next time. Peace. Peace.